Tugtugin ang gitara at ang kaayayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, kaya Pangino'y tingin. Ang landas niya'y tahakin, habang buhay ay purihin. Kagandahang loob niya sa atin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaayayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan ng trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ni San Roque. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagtatampok sa mga banal, ang mga katibayan ng iyong pag-ibig ay patuloy mong ibinibigay sa amin. Ipagkaloob mong sa matapat na pagtulad sa iyong anak, kami tangkilikin ng pagdalangin ng mga banal at ibunsod ng kanilang pagkauliran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Noong mga araw na iyon, si Moises ay umahon sa bundok ng Nebo, sa ituktok ng Pisga, sa gawing silangan ng Jericho. Doon ipinakita sa kanya ng Panginoon ang buong lupain, mula sa Galaad hanggang Dan, ang buong Neftali, ang lupain ng Ephraim at Manases, ang buong lupain ng Huda hanggang sa kanluran, ang Negeb at ang kapatagan. Sa makatuwid, ang kapatagan ng Jericho, ang lungsod na mga palaspas hanggang Zoar. Sinabi sa kanya ng Panginoon, iyan ang lupain na aking ipinangako sa iyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinakita ko ito sa iyo, ngunit hindi mo mararating. At si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay sa lupain ng Moab ayon sa salita ng Panginoon. Inilibing siya ng Panginoon sa isang lambak sa Moab, sa tapat ng Bet-peor. Ngunit ngayoy walang nakaaalam ng tiyak na lugar. Siya'y 120 taon nang mamatay, ngunit hindi lumabo ang kanyang paningin, ni hindi nanghina ang kanyang pangangatawan.
30 araw siyang ipinagluksa ng Israel. Si Josue ay puspos ng kaalaman at kakayahan sa pamamahala pagkat ipinatong sa kanya ni Moises ang mga kamay nito. At sinunod siya ng mga Israelita. Ginawa nila ang lahat ng utos ng Panginoon. Sa Israel ay wala nang lumitaw na propetang tulad ni Moises na naging tapat at nakakausap ng tuwiran sa Panginoon. Wala ring nakagawa ng mga kababalaghang tulad ng ipinagawa sa kanya ng Panginoon sa Ehipto, sa harapan ng Faraon at ng mga lingkod nito. Wala ring nakagawa ng makapangyarihan at pambihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng bayang Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng atin pong itutugon. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ng Diyos na may kagalakan. Wagas sa pagpuri sa kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos sa dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Tugon. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan. Ang kahanga-hanggang ginawa sa tanan. Lapit at makinig. Ang nagpaparangal sa Diyos. At sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Nung ako'y balisa, ako ay dumaing. Dumaing sa Diyos na dapat purihin. Handa akong purihin ng mga awitin. Tugon. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Magsitayo ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napananauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng 1 o 2 tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hintil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakalob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila." Ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpahalang umaga po sa inyong lahat. Ang ating pong ginugunita ang kapistahan ni San Roque, kung saan siya po ang naging patron sa mga panahon ng salot o pandemya. Na mismong si San Roque ang tumutulong sa mga taong may sakit na nakakahawa at talagang ito po ay kanyang naging buhay. At nung siya po ay magkaroon din ng nakahawang sakit, siya naman po ay tinulungan ng Panginoon. Sa pamamagitan, kung makikita niyo yung larawan, meron po dyan aso na may daladalang pagkain, pwedeng tinapay o kung anuman, dahil yung aso po ang nakakalapit kay San Roque, nagdadala ng pagkain, dinidilaan ang sugan ni San Roque. At yung tabla na naroroon, na hawak-hawak nung imahe ng anghel, dahil nang siya po ay mamatay, mayroon pong yung ginagamit niyang unan, yung tabla, ay mayroon pong nakasulat na ang sino mang madapuan o sa panahon ng salot, ang humingi ng tulong sa pamamagitan ng pangalan ni San Roque ay kanyang diringgin. Kung kaya nung panahon ng COVID, talagang araw-araw tayo nagdarasal kay San Roque na tayo po ay makaligtas laban dito sa pandemyang dulot ng COVID-19. Ngayon, nakasurvive tayo sa COVID-19. Kamusta po ba ang pagkakataon na ibinigbigay pa sa atin? Bakit ba hindi tayo napabilang doon sa mga milyong-milyong namatay sa panahon ng COVID o dahil sa virus? Na-appreciate nyo ba na buhay pa tayo? Nagka-COVID man, pero buhay pa. Bakit kaya? Minsan kailangan natin isip, bakit kaya? O baka may mga pagkakataon na inihiling pa o binibigay pa sa atin ng Diyos para ayusin ang ating mga buhay at mas maging panatag ang ating pamumuhay. Kasi marami po doon na wala na, may mga kasalanan sa atin. Marami din mga namatay, kaaway mo. O kaya kaaway ka. Ngayon tayong buhay pa, matapos ba ang COVID, balik tayo sa away-away? Bakit ba nag-aaway-away? Kaya ngayon, ibinituro sa atin Jesus yung proseso. Tamang proseso ang dapat nating gawin. Yan sabi, anong gagawin kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid? Pag sinabing kapatid, kapwa, kaibigan, mismong kapatid, kapamilya, o kahit sino, makapitbahay, o kung sino man. Minsan nga, kahit hindi mo kilala sa social media, kaaway mo na, di ba? So ano ang dapat gawin? Yan yung itinuturo sa atin. Kasi baka abutan na naman tayo ng bagong virus. Magkakasakit tayo ng todo. Actually, yan yung pinakamatinding virus din. Nakakahawa din yung mga galit-galit na nararanasan natin o nararamdaman natin. Pag galit ka, gusto mo, anak mo, galit din doon sa tao. Hawaan, hinahawa natin. Pero ulitin ko, ano ang proseso na dapat nating gawin? Sabi ni Jesus, kausapin mo muna. Kung nagkamali, nagkasala, kausapin mo muna. Kung sa panahon natin ngayon, PM is the key. Private message. Mag-usap muna. Paliwanagan mo muna. Malinaw po dito na sinabi kung magkasala sa iyo. Malinaw? Kung magkasala sa iyo, responsibilidad mong ipaalam doon sa tao na nagkasala siya sa iyo. Minsan kasi, di naman nila alam na na-offend ka, di naman nila alam na nagkasala sila sa iyo. Pero ikaw, naghihimutok ka dyan, kung nagdaramdam ka, kausapin mo. Ipaalam mo sa kanya. Sabi ko, makinig, okay, balik kayo sa dati.
Kung ayaw pa rin, sabi, magsama ka ng isa o dalawa pa para mamamagitan. Kaya hanap ka ng tamang tao na medyo open-minded, malawak ang isip, na tutulong sa inyo o tutulong sa iyo para mapaliwanagan yung taong yun. Kasi minsan may mga taong medyo tuliro din, may mga taong 110, may mga taong kulang na hindi makatanggap ng paliwanag. So, kailangan may konting rest back. Pangalawa yon. Pangatlo, pag hindi pa rin talaga, talagang medyo may problema sa kanyang isip, no, sa kanyang paniniwala sa sarili, diyan napapasok yung, sabi nga, yung simbahan, yung komunidad. Para bang organization. Ito na yan. No? Pag nakinig na, okay. Pag hindi pa rin nakinig, tapos ka na. Ginawa mo na yung responsibilidad mo para matulungan yung taong yon, para mailigtas pa yung taong yon. So, pag ginawa natin ito, magiging mas mapayapa ang buhay natin. Kasi normally, kung sino yung nagawa ng kasalanan, okay, yun ang hindi nakakatulog. Kasi yun ang isip ng isip doon sa ginawa sa kanya. Samantalang yung inaakala mong gumawa sa iyo ng pagkakasala, mahimbing tulog. Pero ikaw, isip ka ng isip sa kanya. Malinaw ba? Ngayon, bakit tayo hindi mapanatag? Kasi binabaliktad natin ang proseso. Inuuna natin ipaalam sa buong mundo, sa netizens, post ka ng post, doon sa ginawa sa'yo, sa nagkasala sa'yo, i-broadcast mo na sa buong mundo, ang daming chismosa. Pag nag-post ka, wala namang pakialam yung ibang tao, hindi ka nga niya kilala, pero i-broadcast mo sa buong sanlibutan yung taong yun, na ang lumabas tuloy, siniraan mo yung taong yun, ikaw pa ngayon ang masama. Doon pa lang may pumapasok para, uy, yung post mo, uy, yung sinabi mo. Doon pa lang may pumapasok para mamagitan. Kaya, pag kayo na nag-usap, baliktad na. Ikaw na may kasalanan ngayon. Ikaw na ang kailangan mag-sorry ngayon. Gusto niyo ng panatag na buhay. Gusto niyo makatulog na mahimbing. Gawin natin yung prosesong ibinigay ni Jesus. Nangyari yon? Okay. Okay na. Pero nasa sa inyo pa rin. Minsan kasi yung papampam tayo madalas, no? Yung papansin tayo sa mga social media, naghahanap tayo konting paawa effect, naghahanap tayo ng mga simpatya, naghahanap tayo ng mga kakampi o kakampi sa atin. Nakakatulong ba? Nakakabuti ba yun? Yun yung isang salot, no? Na kailangan din natin ihiling kay San Roque na tulungan tayo mailigtas sa ganitong uri ng salot. Na hindi natin din nakikita, hindi natin namamalayan. Nawa, mas mapagnilayan natin ang ating pong mga nagiging pagkilos, ating mga iniisip, ating pong mga sinasabi. Amen? Sinabi ni Jesus sa atin, kung dito sa lupa may dalawa sa inyo na nagkakaisang humihingi ng anuman, gawin ito para sa kanila o gagawin ito para sa kanila ng aking amang nasa langit. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga miyembro ng simbahan, naway maging malapit ang kalooban sa isa't isa at mamuhay sa kapayapaan at pagkakasunduan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway igalang ang karapatan ng bawat tao at iwaksi ang pang-uusig at pananakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway makapagsalita ng katotohanan ng may katatagan at pagmamahal at tanggapin ang anumang pagtatama ng iba ng may kagandahang loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, matatanda, at ang mga nakaratay na sa kanilang tahanan, naway makita nila ang kaginhawahan at kasiyahan sa kagandahang loob na mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway maging malinis ang budhi at maihanda sa walang hanggang pakikiisa kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit, ang lahat ng mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasalo sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Alay namin aming buhay, bawat gala at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang aming mga kahilingan at upang kami maging marapat maglingkod sa iyong dambana, naway tangkilikin kami ng pagdalangin ng iyong mga banal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Tila'y mga saksin ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng lalhati ang langit at lupa.
Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, humatapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kay sana mga apostol ni San Roque at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob
ngaran ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Wag na lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at diadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, batis ng tuwa at kapayapaan, ang iyong angkang narito at nagdiriwang sa paggunita sa mga banal ay napupuri sa iyong ngalan, upang sa pagsasalo namin sa piging ng iyong anak, makamit namin ang sangla ng iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.
pagkalinga at habag, sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, humayo na't ipahayag kanyang pagkalinga at habag, sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.